Kumusta po mga ka-DIY? Welcome sa ating panibagong video na ito ay patungkol sa ating new design setup na 4.5 kilowatt. Tapos meron siyang 4.4 na kilowatt peak sa ating panel. On-off grid. Then kumpleto siya na para sa ating home design setup. Okay? So, tingnan natin kung ano ang para dito sa kung ano yung mga selected loads para dito sa ating new design setup. Tapos yung device specification, yung paano ba mag-work yung setup na ito para sa ating load. Tapos yung mga bill of materials niya at kung magkano naman yung aabutin sa setup na ito. At saka yung pinaka-importante kung hanggang kailan ka maghihintay, ilang taon bago mo mabawi yung investment mo para sa setup na ito. Okay? Para sa mga gustong magpagawa ng setup na mas mababa dito na capacity, kumbaga kasi ito hybrid. So pwede naman tayong gagawa ng setup na yung typical na separate yung solar charge controller, separate din yung inverter. So kasi ito hybrid, nakapackage na yung controller at saka yung inverter. So yung typical is kung gusto nyong mababa, mura lang, yung affordable sa selected load nyo, pwede naman. I-message nyo lang ako sa cellphone number ko dyan na naka-display sa screen. Okay? Pero bago tayo mag-proceed, para sa mga bago pa sa ating channel, favor naman paki-click lang yung subscribe button, likes at yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong video. Okay, proceed po tayo. So sa selected loads, ito yung typical na mga loads. Mayroong refrigerator na 150 watts. Normally yung ref natin is 24 hours operation. Okay. So, yung load niya na 150 watts, actually hindi siya straight na 150 watts. So, may time na magbaba siya dahil naabot na niya yung desired temperature. So, hindi siya 24 hours na 150. Gamit lang tayo ng straight na 150 na load para mas conservative siya. Okay? Washing machine naman, sa 8 kilogram, meron siyang 450 watts na load. So, kagamit ka lang ng 3 hours. Okay, from 10 to 12. Then, rice cooker, normally, breakfast, lunch, and dinner. So, that is 700 watts yung load niya, bawat gamit mo. So, multiply mo lang siya ng 3 para makuha mo yung load mo sa isang araw. Okay, so normally yung rice cooker, mga less than 1 hour. Palagay mo na lang na 30 minutes. So dito nilagay natin na 3 hours. Then TV, 30 watts. So gamit ka sa araw, gamit ka sa gabi. So meron kang gamit na 8 hours. Lighting, assume natin may 10 ka na taga 10 watts. Tapos ginamit mo siya ng 10 hours. Okay, CP charger, maliit lang, 10 watts. Then laptop. Okay, tingnan natin dito sa graph niya para mas klaro yung presentations. Okay, so ito ngayon. Kung titingnan mo itong graph mo, base doon sa ating selected na mga appliances, yung pinakamalaki na load mo is nasa araw, itong orange
Ito yon, nasa araw. So yung average load mo dito is 1,000 watts or 1 kilowatt. Okay? So, kung nakikita mo dito sa ating selected loads, may nakadagdag na battery charge. Since ang ating system, ang ating setup is meron siyang battery. So, yung battery natin is siya yung mag-ooperate sa gabi. So, since kailangan natin yung battery na mag-operate sa gabi, so dapat fully charged siya sa araw. So, kung fully charged siya sa araw, kailangan natin ng energy na nagmumula doon sa panel through the hybrid inverter papuntang battery para mag-charge. So, kailangan natin siya ng meron tayong naka-allocate dito na dapat meron siyang 1,500 watts na i-charge doon sa battery para within 3 hours, fully charged na siya. So, yun yung bakit siya naka-embed dito sa ating usage. So, kailangan yan. So, yung pinaka-peak natin na load is nasa 11 o'clock ng morning. Meron tayong 2.87 kilowatt. Since ang load natin dyan is mayroong ref, may washing machine, meron din tayong rice cooker at saka laptop, may gamit sa laptop at yung charge battery natin. Okay? So, itong naka-allocate na 1,500 watts for 5 hours is indicative lang siya just in case kasi yung harvest naman ng panel natin is hindi siya permanent na fix. Mag-up and down siya. Depende sa araw yun. Depende sa irradiation ng araw. Okay? So, sa gabi naman, itong blue na color, yung average load lang sa gabi, which is from 6 p.m. to 6 a.m. also, is nasa 0.37 kilowatt or 370 watts lang siya, yung average load natin. Okay? So, itong mga average load, gagamitin natin ito para pag-calculate sa mga kailangan natin na mga main devices, yung panel, hybrid inverter, at saka yung battery. Okay? So, proceed tayo. So, ngayon, itong device na specs natin, so, as I have said, sa day load natin na average, meron tayong 1,059 watts. Okay? So, normally, sa designing, meron talaga tayong i-allocate base doon sa ating load, mag-plus tayo ng 25% para safe tayo. Okay? Yun yung kadalasang ginagawa ng mga designing. Always have 25% spare capacity. Okay? So, meron tayong 25%. So, may 1,323 tayo na required na watts para sa ating panel. Plus, meron tayong battery na 1,500 watts din na required sa na-mention ko kanina para sa ating charging. So, ito ngayon, so i-plus mo yan, that is 2,800. Now, naglagay ako dito ng required watt peak dapat sa ating panel is aabot siya ng 4,400. Selected panel ko is 550 watts. Peak yung bawat isa na 8. Kasi itong 4,400, hindi mo naman siya masasabing 4,400 talaga yung harvest. Palagay na lang natin from 80 to 90% yung harvest niya. So, shall we say, mga 3,400 to 3,500. At normal condition yung araw na talagang mainit siya. Okay? Siguro aabot siya ng 4,000 pero mag-drop din siya.
for a couple of seconds siya maaabot ng 4,000. Okay, yun yung characteristic ng harvest ng panel. Okay, so ito ngayon, yung battery natin is selected is 200 ampere hour na 24 volts since yung system natin is 24 volts. Okay, so based doon sa ating average load sa gabi is 370 watts. So, yung operation natin sa mga load sa gabi is ang gumagana yung battery base doon sa stored capacity. So, for 200 AH na 24 volts, meron siyang maximum stored capacity na 4,800 watt hour. So, yung battery natin na napili is stackable. So, meron siyang 80% DOD, which means magagamit mo yung stored capacity ng battery up to 80%. Yung remaining 20%, yun yung reserve ng battery na hindi siya mag-zero. 10% or less 20%, yung life cycle niya is parang bumaba. Instead na meron siyang 4,000 cycle sa battery, sayang lifespan, baka mag-less pa, aabot lang siya ng 3,000 o 2,000. By the way, yung life cycle na sinasabi ko na 4,000, that is one charge, one discharge, that is one cycle. Okay? So, kung sinasabi ko na 4,000 cycle, check natin sa calculator kung ilang taon yan gagamitin. Okay? So, kung meron akong, for example lang, na 5,000 cycle, in 1 year, meron kang 365 days. Okay, normally, gamit mo sa gabi, di ba, yung battery. So, kinabukasan i-charge mo siya. So, pagkagamit naman, discharge. So, that is one cycle. That is 1 day. So, i-over mo itong 5,000 cycle niya over 365. So, meron kang gamit na 13 years for 5,000 cycle. Itong 80% DOD ngayon ng 4,800 is only 3,840 watt hour. So, ito yung stored capacity na pwede mong gamitin sa gabi. Now, since ang ating night load average is 370, so i-over mo ito ng 370, the result na lalabas is meron tayong 10 hours na pwedeng gamitin yung battery at 80% DOD. So, which means with that average load, it will run for 10 hours from 6 p.m. to 3 a.m. So, the rest of the time from 3 p.m. to 6 or 7 a.m. through bypass, yung utility na yung magsusupply sa ating load. Okay? While waiting sa araw na mag-charge sa battery. Okay? Kasi yung SOC niya or yung state of charge niya is nasa 20% na. So, automatic yon nakaset sa hybrid inverter na pag-aabot na yung battery at 20% SOC, automatic mag-bypass siya sa utility para mag-supply sa ating load. So, yung hybrid inverter naman, napili ko para sa setup na ito is yung POW-MR 4.5 kilowatt on-off grid. Ito yung complete drawing para sa ating 4.5 kilowatt, 4.4 kilowatt peak on-off grid na home solar setup. Again, para sa gustong magpagawa ng complete drawing para sa gagawin nilang DIY or kung gusto mong magpa-setup sa iba, pwede tayong gagawa ng design setup para sa gusto mong paganahin ng mga appliances. Ito kasi is hybrid. Okay?
So, hybrid means yung inverter niya is kasama na dyan yung controller, solar charge controller. Okay? So, meron tayong, sa setup na ito, meron tayong 8 na 550 watts na solar panel. Then, of course, yung hybrid natin na inverter na 4.5 kilowatt yung capacity. Tapos, yung battery natin na 200 Ah, 24 volts. Life PO4 siya. Ito kasi siya stackable. Pwede ka magdagdag pa. Up to, I think, 6 na battery. Tapos, yung protective device natin. At saka yung ETS. Okay, so at normal condition sa araw, susupply yung ating panel, ating system through the panel, through the hybrid inverter para sa ating load. At the same time, since yung ating setup is naka-design na kahit nagsusupply siya sa ating load, kaya niyang mag-charge sa ating battery until such time na ma-full charge. Okay? So, ito yung kagandahan pagka yung setup mo is naka-design na ang panel mo hindi lang para sa load na mag-supply sa araw. Since meron kang battery, kasama talaga yung battery kung ano ilan yung watts na kailangan niya para mapuno siya within 3 hours. Para sa akin, mag-design, target ko talaga is yung battery punuin ko lang ng 3 hours. Maximum of 5 hours. So as much possible, morning pa lang by 12 o'clock, fully charged na yung battery ko. So ito yung kagandahan pagka kasama yung battery mo. Kasi normally yung battery mo pagka-araw load talaga yan eh. Kasi punuin mo talaga pagkagabi gagamitin. Okay? So now, pagkukulangin si panel, si battery naman is tutulong yan sa load mo. So, yun yung flow ngayon. Si battery is magbaback up siya sa panel. Just in case na kukulangin si panel. Pero with this design, I don't think na kukulangin si panel dahil once na mapuno na yung battery, standby lang siya, merong sobra si panel kasi 3 hours lang naman siya maximum mapuno na yung battery. So whatever load mo, kahit siguro mga 3 o'clock, 4 o'clock, may ma-harvest pa yung panel, continuous yan, nagsiserve yung panel mo. Unless otherwise umuulan pagkahapon, so less lang yung ma-harvest ni panel, kung anong kulang doon, magbaback up si battery. So pagdating ng gabi, si battery na yung gumagana. Like I said, sa setup na ito, based dun sa ating average na load, meron tayong 370. So, mag-start siya ng mag-supply para dun sa ating load na 370. Until such time, naaabutin niya yung DOD na 80%. Okay? So, ang kulang niya is yung utility na natin. As you can see, makita mo yung flow from utility pupuntang inverter tapos papuntang load na. Okay, so kung anong kulang ng battery, kung wala pang araw, si utility ang magsusupply niyan. Okay? So, kinabukasan, balik uli sa charging until such time na maabot ni battery yung 100% and of course the same supply sa load. Now, magtatanong kayo bakit mayroong ETS? Bakit kailangan pa ng ETS? Actually, pwede naman siya kung tawag nito breaker lang or simple na switch. Prefer ko kasi gumamit ng ETS kasi at any case kung may biglaan na problema sa system mo, totally shutdown yung system mo, automatic siya transfer. Okay? So, yun yung isa sa purpose ng ETS. And then at the same time, kung may repair kang gagawin sa yung system,
So, hindi makompromise din yung load mo. Gagana pa rin yung load mo just in case kung may gawin kang mga repairs sa yung system. So, yun yung kagandahan pag ETS yung gamitin mo. For me, recommended ko yung ETS. Pero kung anyway, hindi naman siya mahal. That is only maybe ngayon nasa mga 600 lang siguro yan, 650. Or baka may mabili ka pang mura. So, why not put ETS para hindi ka rin mahirapan na mag-on off manually just in case may mga issues. Alright? So, proceed po tayo. Tingnan natin yung ating bill of materials. So, sa bill of materials naman, ang naka-highlight dyan, yun yung mga mamahaling devices, yung 4.5 kilowatt na POMR, hybrid inverter on off-grid, that is 19,000. Then, yung battery natin na 200 EH 24 volts, that is 50,000. Then, yung panel, actually yung panel, dati-rate yung price, yung capacity na ganito is nasa mga 10 to 11,000 ito. So, ngayon, meron ka nang mabili na 5,800 or maybe lower pa niya. Lower pa dyan, mga 5,600. So, maghanap lang kayo ng supplier. Marami dyan. Makikita nyo sa Facebook. Search nyo lang. Tapos, yung railings, end clamps, L-foot, med clamps. Actually, pwede na itong wala eh. Depende lang sa diskarte mo kung paano mo i-mount yung panel mo na rigid na pagdating ng hangin or malakas na hangin, hindi siya madadali. Okay? Pero for me, para mas standard kasi paggamitan mo siya ng ganon na pagka-install. Okay? Then yung PV cable natin, hindi naman siya mahal, nasa mga 50 per meter lang. Yung battery cable medyo mahal, that is 350 per meter. Anyway, it's short length lang naman, so hindi siya gaano malaki. Tapos yung mga protective device natin. So itong nakalist na mga bill of materials, ito yung para sa setup na ito. Pwede na niyo itong gamitin, mag-canvas. Itong mga price nito, posibleng bumaba, posibleng mahal, pero hindi gaano mataas yung difference. Most likely the same. So ngayon, magkano nga abutin sa ganitong setup? Nasa 100,053. Okay? Actually, to tell you, itong setup na ito, 1 year, 2 years ago, nasa almost 403 to 400,000 ito. Ngayon, makukuha mo lang ng ganito. So, for me, it is high time kung meron kang budget para sa setup na ito. Okay? Kasi, ano na eh, malaki na yung capacity niya. Okay? Ngayon, tingnan natin yung advantage based doon sa return of investment mo. Okay? So, sa setup na 4.4 kilowatt peak sa ating panel ito, magbabase. Okay? Kung ang harvest mo ng nakasit up mo na 4.4 at 80% in terms of kilowatt, that is 3.5 to 0. So, remember, ang panel natin is every year magdidegrade siya in terms of percentage. Nasa 0.5, minamaximize ko na, but yung iba nasa 0.45 or 0.4 lang. So, ito, ginamitan ko ng 0.5% sa calculation. So, mag-degrade siya every year ng 0.5%. That is very minimal. So, at 80% sa 4.4, meron siyang 3.520. So, bawat araw, meron tayong sunlight average na 5 hours. Meron kang total energy per day na magamit mo na 17.6 kilowatt hour.
Okay? Times mo rin siya sa DU rate. Ina-assume ko lang na 11.5. Kasi iba-iba yung per kilowatt hour sa bawat distribution utility. Yung iba nga, meron silang I believe 21 pesos per kilowatt hour. Meron ding 18, meron 16, merong 10.5 or meron 11. So ito, ginamitan ko siya ng 11.5. Okay? So sa 11.5, ang average saving mo per day is 202 peso. In 1 month, that is times 30, that is 6,072. In 1 year naman, meron kang masave na 72,864. So from project cost mo na 153,000, less mo doon sa 72,000, meron ka na lang naiwan na 80,610. So the following year, same din, calculate mo. So meron ka ring 73,000. Less mo sa remaining na 80, ang maiwan mo na lang is 7,000. So what is 7,000 for the next year? Sa third year mo, may sobra pa. So ang ginamit ko na calculation, actually remember yung claim ng mga manufacturer sa panel is ang lifespan ng panel is 25 years. Although mag-degrade siya ng, shall we say, sa gamit ko is 0.5% per year. That is very negligible. Even 10 years. So, ang ginagamit ko lang ang calculation dito is 15 years. So, within 15 years, nagamit mo sa panel, ang annual savings mo is 72,000 average. So, ano sa palagay mo? Lugi ka or bawing-bawi ka? Okay? Kayo na mag-decide sa base sa ating panel na harvest. Kasi hindi ito maintindihan ng iba. Yung ibang gumagamit ng presentation is doon sila sa average load. Doon, pupunta din tayo doon. Okay? Pero ako, ginamitan ko siya sa panel para may comparison kayo. So sa panel na na-installed mo or sa ganitong setup na ginamitan mo siya ng 4.4 kilowatt peak, meron kang average na annual savings na 72,000. Then sa investment mo na 153,474, within the span of 2 years and a half, bawi ka na. Assuming na yung 17 kilowatt hour is na-maximize mo ang gamit. Kasi sometimes hindi naman lahat ng araw nga talagang todo gamit ka sa iyong appliances. May time din na umalis ka, so wala kang gamit nun. So, yung gamit ng panel is nag-charge lang siya doon sa battery mo at saka yung mga normal operation mo. Okay? Sabihin mo naman, sayang naman yung hindi nagamit. Actually, yung araw, matagal lang nasasayang yan eh. Andyan lang yung araw eh. Matagal na yung nasasayang. Okay? Sa ganitong setup pala na inverter is parang hindi siya pwedeng gamitin sa kung mag-net metering ka. Kasi wala siya yung features para doon sa ready for net metering. Okay? So, next is yung calculation, tingnan natin sa ating average load. Okay? So, kung makikita mo itong kilowatt hour consumption based dito sa timestamp na nilagay natin, meron kang 9.05 kilowatt hour consumption for 1 day, 24 hours. Multiply muna natin siya ng 30 days para makuha natin yung total months muna consumption. Okay? Times 30 days. So, meron ka ngayong 271.5 kilowatt hour sa isang buwan. Tapos, multiply mo siya ng times 11.5 sa per kilowatt hour. Kano? So, meron kang 3,122 peso. Okay?
ilang taon mo mabawi based dito sa actual kilowatt hour consumption mo. Okay? So, meron tayong 153,474 investment mo sa yung setup. Apply mo na natin ito sa 12 itong 3,122 na monthly mo na savings para makuha natin yung 1 year times 12. So, meron ka ngayong 37,467 annual savings. Okay? So, ilang taon mo mabawi? So, i-over mo rin ngayon itong investment mo sa 37,467. So, 4 years. So, with this savings mo, makuha mo siya ng 4 years.